Isang masayang araw po sa ating lahat at salamat po sa Diyos, sa Panginoon at sa Espiritu Santo sa isa na namang Facebook Live. Update na naman po dito sa ating channel, Ode Alteram Partem, let us hear the other side. Today po yung aking activity ay umakyat ako sa bubong. At the age of 50, medyo age ko po 50 na. Kaya pa naman umakyat. At hindi naman ako kalakihang tao. Ako'y nasa medium build lang naman. Pero hindi ko alam yung timbang ko. Ayaw magpatimbang. Siguro around mga 60-62 kilos na lang ako. Gumaan ako dahil dumanas ako ng sakit, ng trangkaso, nag-lose weight. So umakyat po ako sa bubong kanina. Buong maghapon. At marami po akong napinturahan sa bubong. Naku, yung bubong pala namin, ang dami ng problema. Inabot ako hanggang sa likod. Hanggang sa inakyat ko, nagdanam po, nagmamanhid yung aking kanang paa. Talagang walang choice At yun nga. Dahil sa marami-rami akong napinturahan, yung pala yung mga nabili kong pintura, ayaw ko na lang ipakita rito kasi baka ma-open sila Yung isa kasing nabili ko parang adhesive, parang plaster type. Parang ewan ko ba ano klase yun. Akala mo malagkit, akala mo harina Pero yung kasi binili ko yun 300 grams So wag kayo bumili ng mga, makita nyo halimbawa sa online may mga 300 grams bumili na lang ho kayo ng tigwa 1 kilo or 1,000 grams. Yun, medyo maganda-ganda pa yun. Kaso lang medyo may kamahalan Pero pa rin, worth pa rin siya kasi around mga 200 lang something yan yung pintura. Marami-rami naman po yung napinturahan ko. Siguro mga ilang span ito. Mga 5. Pero hindi ko napinturahan lahat. Kumbaga sinelik ko lang yung kung saan yung tinamaan ng kalawang, yun lang yung prioritize ko kasi hindi kakayanin Kakapusin yung pintura. So 1 kilogram sa long span ito. Ilang to long span? Mga 5 pirasong long span ito. So hindi kakayanin kung pipinturahan ko lahat. So ang nangyari kung ano lang yung kaya, yun lang yun. Walang magawa So yun ang update. At meron akong nabiling plaster, plastic na pantapal. Hindi ako bumili ng Bulkasil Yung tinatawag niyan yung plaster na yung sealant ba tawag nito? Plastic sealant, tawag niyan, plastic sealant. Siya, para siyang tar, para siyang asphalt. Tapos gumupit-gupit ako ng maliliit na patch na na maong. Tapos pinahiran ko yun, kinayuran ko ng asphalt, ng tar yung yung maong. Tapos tinapal ko doon sa mga pinagpakuan. Yun, hindi ko natapos kasi inabot ako ng gabi. Bumaba ako sa bubong. Umakyat siguro ako nila mga alauna medya. Bumaba ako siguro mga 6:30 na, magsi-7 na mga 7:30 na ako nakapaghapunan. Talagang gutom ako Nagutom ako. Hindi ko na halos makita yung yung tinatapalan ko. Yung isa nga pagbaba ko dumikit pa sa paa ko, na apakan ko yung kakalagay ko lang bumalik ulit ako. Talaga naman. Yun nga, dahil sa may mga lalakarin, ito na namang problema ko minsan pag umuulan Umuulan, yan ang naging concern ko. Yung pag-ulan. Sabi ko para bang pampigil yung ulan. So, yun nga. Maganda naman yung naging bunga dahil sa buong maghapon akong nakapagpintura sa taas. May natira pa kasi dito sa harap namin may tatapusin pa ako siguro baka bukas para mapinturahan yun. Pero hindi ko alam kung tatapusin ko yun kasi kailangan kong lumakad na may natinggan ako ng matagal. Kakahanap ng mga tutulong, wala kasi kailangan talaga ng pera
Kung kailangan mo talaga ng legal action o ng legal support o ng legal advice, legal counsel, kailangan talaga ng lawyer ganun talaga sa mundo Pag talagang ultimo ka lang, kumbaga, ganun talaga siguro ang tratuhan. Ewan ko ba? Pasa Diyos ko na lang, babalik naman ng Panginoon doon na lang magkaalaman din sa kabila. Kasi dito sa lupa, again, pansamantala lang ito. So, ma-share ko lang pala yung sabi ko nga sa inyo dati, yung sa premonition. Ngayon, pwede ko namang iligtas sarili ko. Halimbawa, ng premonition ko na yun, matagal na yun Tapos, noong 2004, 2005, doon nga sa Bangko Pilipino Condominium, dyan sa Intramuros, nagpa-follow up ako noon ng loan sa Pag-ibig. Binulungan ako ng isang babae, pwede raw ako mag-apply sa US Navy, merong job opening, tumatanggap sila, meron dyan silang processing sa US Embassy. Ang sabi ko nga dati, sabi ko may hinahanap pa kasi ako. So, sabi ko may hinahanap pa ako sa buhay ko. Sabi ko salamat ng marami dahil sabi ko napansin ng Amerika yung aking potensyal. Pero mama, salamat ng marami kasi dito ako pinanganak sa Pilipinas, siguro may dahilan. So, isa na nga yun doon. Marami hong dahilan talaga, hindi lang isa. Isa ho doon yung premonition. Tulad nga ng sinasabi ko sa inyo dati, yung marami hong nagpe-premonition ngayon. Iba nga, gumagamit pa ng mga cards, kung ano pang mga cards gamit nila. Ang masaklap nga lang, nagpapabayad pa sila. Mga walang hiya kasi, mga walang hiya po sila, masabi ko talaga. Kasi kung yung premonition, pinagkaloob sa'yo ng Diyos, kung sa Diyos man galing yan, di ibigay mo walang bayad. Sabi kasi ng Panginoon yan Nasa Mateo 10 yan yung binigyan niya ng kapangyarihan o ng otoridad, inutusan niya yung kanyang mga disipulo na ang tinanggap ninyong walang bayad, ibigay ninyong walang bayad. So, ganun po yon. So, regarding sa premonition naman, yan na nga. Ang sabi ko nga dati, merong lupa, kinain ng tubig. So, yun, isa doon yung nangyari noon. Nung sa tsunami sa Japan, yung sa Phuket, Thailand, yun na nga yun. Matindi ho yun. Sa ngayon ho, ang dami yung lindol na nangyayari malungkot man, may mga namatay. Wala na hong magawa Kasi ako, kung hanggang saan lang abutin ng aking Facebook Live, kung sino lang yung makasagap nito o makapanood, yun lang siguro. Isa nga yan dyan, talagang kailangan ko talaga ng tulong din. Tulad yung ginawa sa akin, liban lang sa trabaho, ito pa Sabihin ko talaga sa inyo ngayon, makonfess ko talaga, halos binabari na utak ko Hindi ibig sabihin na hindi ko nilitrahan kung sinong naggawa nito, kung sino mga kasabwat, hindi ibig sabihin hindi ko alam. Alam iyon, tinatahimik ko lang. Kasi kung sinabi ko man na may implant device, kailangan talaga. Kasi ang technology ho yan na implant device, ang una kong nakita niyan doon sa US. Kasi meron akong documentary niyan May mga CDs ako. Mga original na CD, binili ko yan, inipon ko noon nung ako'y binata pa. Wala pa akong obligasyon noon. Bumibili ako ng mga CD, libro, yan, mag-research ako. Mag-research, magbasa ng magbasa, tapos mag-attend ng mga seminar kung saan-saan, makinig ng mga live na mga kung anumang usapin. Lalong-lalo na ngayon sa online, kasi dati ang hirap ng online noon May pinapakinggan ako noon, online pala, way back 2004 to 2006. Malulubat na ako. Itong masaklap, malulubat Saglit lang Yan, para hindi maputol kasi maputol na naman So, ang ginawa ko noon, magbasa, mag-research. So, puntahan ko muna yung sa premonition doon. Kung may premonition ako noon, bakit na
may nag-invite naman sa akin pumunta ng mag-apply ng US Navy ng Amerika, pwede ko na iligtas sarili ko. Ganun ho yun. Ayaw ko ho eh. May something siguro nilagay yung Diyos sa pagkatao ko na nung panahon ako may trabaho na, tapos ni-recruit ako na sinabihan ako na mag-apply sa US Navy dyan sa US Embassy dito sa Pilipinas. May umaano sa loob ko eh. Pwede naman hong iligtas ko sarili ko. Ito nga lang masabi ko. America, I'm willing na maging kabahagi ng inyong research, kung anong mang research. Basta isa lang panawagan ko, wag nyo lang akong alisin sa Pilipinas. Gusto kong dito. Kasi nga may premonition, gusto ko namang gampanan iyon. Ayaw kong takasan eh. I don't wanna run away or run like cowards. No, hindi ako coward, hindi ako duwag eh. Hindi ako natatakot ho. Nakakapanghinayang ho. Meron ho yung between. Meron yung pyramid na may mata. Merong between, pyramid na may mata. At may mga sekreto pa po yan. So again, ito pala yung t-shirt ko doon sa Luneta, yung naka-face mask ako. Yung merong 4 anomaly doon sa langit, nakitaan nun sa ibabaw ng flag, ng Philippine flag. Merong 4 doon sa langit. Yung 4 na hindi ko masabi kung between yun, kung ano yun. So 4 na yun ha. Meron pa rito. 1. 5 na. Isa pa. 6 na. Saan yung isa? Yan, 7. Yan o. So, yan lang po masabi ko. May 4 na sa langit, tapos may 3 pa dito. Di 7. Mantakin nyo yan. Ba't may sikreto pa ba sa kanang kamay? Meron po. Kaliwa. Meron din po. Tama na po. Sobra na. Saka na lang po pagka meron na talagang ibig sabihin nararapat na kalaban, hindi ko naman tinataas sarili ko. Kasi kung meron man talagang gustong humamon, meron naman akong nilatag na tanong dyan, pwede ho subukan niyan. So again, balikan ko lang ho doon yung una, i-wrap up ko muna yung activity ko ngayon. Napinturahan ko yung bubong, nalagyan ko ng tapal, hindi ko natapos yung pantapal ng butas kasi tumutulo yun nga, naging bunga. So almost half day ako doon, buong maghapon. Gabi na ako bumaba. At ngayon, ito naman yung sa premonition na. Yun ang naging pag-uusap dyan. So with regard sa premonition, ayaw ko umalis ng Pilipinas. Hindi dahil sa takot ako sa Amerika o gusto kong iligtas sarili ko. Hindi ko sa ganong dahilan. Gusto ko dito sa Pilipinas kasi kung may premonition man, hindi ko kailangan sabihin lahat Kasi pag sinabi ko tapos tulad nga sinasabi ko sa inyo, merong lupa, kinain ng tubig, isa yun tsunami. Ngayon dito sa Pilipinas ay sagana ho yung lindol, putok ho yung bulkan. So grabe hong mga lindol. So yun na siguro ang pinakasagot niyan bakit na ayaw ko umalis dito sa Pilipinas. Kasi kung merong mang laban dito, lalo na ang Communist China, again, ito yung Hainan Island, ito yung Taiwan. Gusto niyang kunin yung Taiwan para makompleto yung tingnan nyo na lang ho sa mapa. I-follow up nyo po sa Asian map yung geography ng Communist China na hugis martilyo o mallet or gavel. Yung seal pa ng China is dragon. Communist seal. Tapos yung flag ng Communist China, pag ginawa mong lobo, merong 2 mata at 8 sungay. So yun po yung sa flag ng Communist China. At bakit po siya pula? Ang sinasabi sa Biblia, dragon ay pula. Nasa Apocalypse yun Nasa Revelation 12. Nasa verse 4. Sundan nyo na lang po. Nakapost naman yun dyan sa aking Facebook page. To my English-speaking subscribers, I hope you understand and please bear with me kasi it's much easier for me to convey doon sa English sa Tagalog. And if you have any questions or query, you can post on the comment section down below, and then if I see your comment,
I will do an exclusive Facebook Live, probably in English. Yun po. Para makater ko naman kayo, to cater my English-speaking subscribers or followers. And thank you very much for your trust and confidence. I thank you very much. And may you find this channel helpful in any ways possible that could help you and inform you. Again, if you have any questions, you can post it on the comment section down below, especially cite a Bible passage and let the Bible speak. Yan po. Yan po yung channel ko na isa rin sigurong segment na ilalagay ko rito sa aking Ode Alteram Partem. Lalagyan ko po ng segment yan, yung cite a Bible passage and let the Bible speak. Tapos kung gusto nyo rin ho ng usapan, maybe maglagay din ako ng segment na para bang your take. Isa yun siguro, what's your take or on your take? Ganun ba? Para ba bang comment mo? Ganun ba? Comment na or segment na your take segment. Tapos isa naman cite the Bible passage segment. Ganun ba? Segmented eh. So para mag-cater din ako ng iba-ibang mga concern or iba-ibang mga gustong pag-usapan ng ating mga followers. So sana hindi kayo manawa at maging may kabuluhan ng inyong pagsubaybay at pakikinig sa channel na ito sa Facebook Live ko. Maraming salamat po. Again, sa inyong pag-like at pag-share o pag-comment. Maraming salamat po. And to my newly subscriber or followers, thank you very much and welcome aboard. Welcome aboard po. Welcome aboard. Lowly Filipino and sabi nga ng Panginoon in Luke 17 verse 10, if you have done all these things, you just say, I am unworthy servants. We have done only what has been told. Ganun po yung basahin nyo na lang po sa Luke 17 verse 10. Sana po basa-basa din tayo ng Biblia kasi sa panahon po talaga sinabi na ng Panginoon yan sa Matthew 24. Emphasis ko lang po sa Matthew 24 kung basahin nyo yung Matthew chapter 24, basahin nyo po yung verse 25. Ang verse 25 po, ang sabi ng Panginoon, bago pa mangyari, yung mga bagay na iyan ay pinauna na ng Panginoon. Ay siya naman talagang nangyayari. So, yan po ang Biblia. Bakit po ang Biblia dapat pagkatiwalaan? Dahil po sinabi ng Panginoon, the Lord had spoken it before it happened. Ganun po yan. Foretold po yan eh. So, ganun po. So, again, sa premonition ko naman, hindi ko po kailangan sabihin lahat. Pero sinabi ko na po isa doon, yung lupa, kinain ng tubig. So, kawawa po talaga yung mga low-lying areas. So, isa sa mga problem ngayon ng national government natin o ng Philippine government is yung isa pa nga dyan, yung corruption. Salot ho kasi yung corruption eh. Mas maigi pa nga, sabi nga ng ibang mga adik masubrahan ka sa droga, masira ka sa drugs eh. Pero yung corruption ho, talagang hindi ko masabi kung masisira ka ba sa corruption. Talagang nagiging greedy ka eh. Nagiging sakim ka ng husto. Walang kabusugan. Mantakay mo yung mga involved ngayon sa corruption ngayon, sa flood control, kung ano-ano, grabe. Sabi nga, ikot ko nga lang si President Marcos, sabi nga niya, mahiya naman kayo. Ibig sabihin, ganun katindi talaga ang corruption. Pero sana mabigyan ng hustisya. Maaksyonan at mapanagot ang dapat managot. Pero I doubt sa panahon ngayon, talagang ang hirap po talaga. So, maalala ko pala si late President Manuel Quezon, ang speech niya, December 9, 1939. Ang sabi niya, mas gugustuhin niya na ang Pilipinas may impyerno na Pilipino ang namamahala kaysa naman langit na ibang lahi o Amerikano ang namamahala sa Pilipinas. At ang masaklap pa, ang sabi niya, uulit-ulitin niya hanggat siya ay nabubuhay. Kaya kinamatayan niya ang isang paniniwala na napakamaliho. Again, ang pinakasagot ko lang doon kasi may sekreto siya, isa doon sa sekreto niya. Ang masabi ko, DNA na lang ho. Ano po yung DNA? Deoxyribonucleic acid. Yan po yung sinasabi na yung roots mo, yung origin mo, makita dun sa DNA. Okay po? Doon po talaga malaman kung ano po talaga yung pinaka-roots niya.
So, ano pa ba? Sa premonition. So, ngayon, ang dami na ngayong kwan. Tingnan mo yung tubig ngayon. Tumataas ang tumataas. Kinakain yung lupa. So, hindi ko naman po kayo tinatakot. Tsaka hindi naman po ako nagpapabayad with regards doon sa premonition. Ako kailangan ko lang sabihin kasi sakaling mangyari man, hindi nyo na ako pwedeng sisihin. Ang masabi ko lang, nakakatakot ho at natatakot ako sa mga tao. Naisip ko rin sila eh. Wala akong parang para mailigtas sila. Paano ko sila iligtas? Isa lang din ho akong mahirap. Sabihin ko no ho sa inyo, sinisanti ho ako sa trabaho eh. Dahil yung kasama namin, wala hong awa. Talagang ang hirap ho. Kailangan ko talaga ng ng abogado. Wala akong pangbayad eh. Hindi man ako lawyer. Sana kung lawyer man ako, kahit pa lawyer ako, kailangan ko pa rin ng lawyer kasi walang magre-represent sa iyo sa korte, kundi mismo kapwa mo lawyer eh. Hindi pwedeng sarili mo lang. Hindi gaya dati ni President Marcos, nung siya ay nakakulong, nag-aaral siya ng abogasya, nakipaglaban siya dun sa korte, sarili niya, dinipinsahan niya. Dati ina-allowed yun. Nung time ni President Marcos ni late President Marcos, nung hindi pa siya presidente, sa panahon nung ngayon, kailangan talaga ng ng representation ng isang counsel o ng isang lawyer eh. Ang sabi nga sa Miranda Code o Miranda Code, you have the right to remain silent. Anything you say can or do shall be used against you in the court of law. You have the right to an attorney present during questioning. If you cannot afford one, the courts will provide you. Ganon yun eh. Kung hindi mo kaya, kung doon ka sa PAW, ako ayoko naman lumapit sa PAW, hindi ko naman inahamak yung mga abogado sa pagiging isa mga PAW kasi wala pang bayad talaga eh. Ultimo pang kain namin dito, talagang hirap hagilapin. Lalo pa yung motor ko, may mga sakit na rin yung motor ko eh. Dahil yung motor ko ho, 10 years old na yung motor ko. Inaalagaan ko rin ho kasi kung hindi ko inalagaan to, wasak na ito, marat na, matagal nang nabulok. So, nga pala, marami pa sana akong i-share sa inyo eh. Again, balikan ko muna yung sa premonition. Ang concern lang dyan ho, lalo sa mga low-lying areas. Tulad sa amin yan, sa Iloilo City, mababa kasi ang Iloilo City niyan eh. Ang sabi nga ng iba dyan, may protection daw yung Negros saka yung Guimaras Island. I doubt kung paano mag-protect yung Guimaras Island na yan. Kasi may may portion lang siguro pero hindi kasi magiging dahilan yan na maging protection yung yung Guimaras Island. Tsaka hindi ko naman tinatakot yung mga tao diyan. Ako ini-inform ko lang kayo na ang risk talaga sa low-lying area sa mga patag, lalo mababang lugar, malapit sa mga coastal, high risk ho. Tulad yung pamilya ko dyan sa Haro, nangamusta nga yung nanay ko kung kamusta na raw, wala talaga akong kapera-pera dito. Wala talaga. Meron man, halos pang kain na lang din. Pang gasolina, pang tubig, talagang ang gastos. Kasi nga yung kasama namin, walang awa sinisante ako tapos pinapile pa ako ng parang tawag niyan. Hindi ko makita yung prudence naalala ko nga yung isang abogado na senador na nilapitan ko. Hindi ako pinansin bagaman inapila ko yung ko doon, yung letter ko galing sa Malacanang, yung acknowledgement. Wala talaga. So I don't know kung anong magiging action ko rin. Siguro doon mag-unsubscribe na rin ako sa kanya kasi parang wala Parang sila kasi, parang gusto nila, alta susyudad ka rin Pagka maliit ka lang na tao, lumapit ka sa mga ganyan, parang wala Siguro busy sila, pero sa loob-loob ko, kung ako siguro, mga senador, mga ganyan, pag may lumapit sa akin, hindi pakinggan ko rin. Tao rin yan Ewan ko kasi, alam ko may panlaban kasi kung
Kung may abogado sana ako na may panlaban talaga. Ang government ngayon, balita ko sa government, siguro this year lang nagpasa sila ng medyo nangangati ho ako kasi galing ako sa bubong eh. Alikabok. Nadulas-dulas pa ako doon. Meron kasing pinasangay ng government na sa lahat ng mga tao sa gobyerno, merong representation sila sa lawyer. Bibigyan sila ng gobyerno ng lawyer na hindi na sila gagastos pa. Maganda ho yun. Kaso ako kasi hindi man pwede ako doon. Kasi sinisantin na ako. Hindi ako covered sigurado ng batas na iyon. So, ganun. Yun ang isa sa malungkot dyan na pangyayari. Parang malabo yata. So ganon. Parang dumilim yata. So, ganon. Sigurado pagkatapos ko itong mag-Facebook Live, mag-unsubscribe muna ako siguro. Talagang mabigat to sa loob ko eh. Para bang pag ultimo ka, lumapit ka sa mga ganyan, wala. Hindi ka man lang ipasa doon sa legal team nila. O sige, punta ka doon, may legal. Hindi naman ako sa feeling importansya. Akin lang sana, makahiling lang. Kasi bala ko rin balikan sana eh. May mga naisip din akong batas dito na pwede kong ibigay. Tulad ngayon, merong ngayon, isang ahensya ng gobyerno, this month of October, meron silang tinatawag na anniversary. 2001 ho. Bago mag-anniversary, isa ako sa tinawag doon na mag-color guard. At yung color guard sa right tsaka sa left na pagsabay ko ho iyan. Yung sa pag-execute ng salute, order arm, carry arm, tsaka salute o tanghal o na pagsabay ko ho iyan. Nung 2001, ma-share ko lang sa inyo bago mag-anniversary. Ano ho yan? Sabi ko nga doon, sabi ko pwede namang ipagsabay. Ngayon meron doong ikwento ko na lang sa inyo. Meron doon isang nakasibilyan, siguro official siya. Abay minura ako, sabi niya ikaw putang ina ka, sabi ganon. Masama man yung salitang putang ina pero ginanon niya ho ako eh. Sabi niya sa akin, ikaw putang ina mo ka, alam mo na hindi pwede magsabay eh. May naman, merong isang official din doon, mataas. Sabi niya, teka, pumagit na siya. Pinigil na siya, teka, sabi niya. Sige bata, ano yon, pakita mo, perform mo. Sabi ko doon sa kasama ko, sabi ko, classmate, by the numbers lang tayo Perform ko, carry arm. Kasi ako kasi nasa left guard kasi ako siya right guard siya. Kaya ang pag-carry ko ng arm mula doon sa order arm, carry arm ko dito sa kaliwang balikat. So napagsabay ko yon, tapos tanghal, salute, tapos order arm or carry ulit, tapos order arm. So napagsabay ko lahat iyon. Mantakin mo yung official, kung sino man yung official, nakasibilyan eh. Nung pagtingin ko sa kanya, nawala. Siguro napahiya siya kasi nga sabi ko pwedeng ipagsabay. Siguro mag-100 years na yon kung ahensya ng gobyerno na-establish noong 1901 o 1905. Mag-100 years na ho iyon. So mantakin mo na pagsabay ko yung right guard tsaka left guard na pagsabay ko. Kasi sa EFP, sa ibang branch of service, hindi ho yata nila napagsabayan eh. Doon sa noong 2001 napagsabay ko ho yun. Lang ho ako noon, kakapasok ko lang ho sa trabaho noon. Anniversary ho yun na naabutan ko. Isa hong malungkot talagang balita ngayon dahil po magse-celebrate ngayon ng anniversary this month of October, sinisanti naman ho ako. Yun talaga siguro yung isang bagay na naitulong ko tapos ang binalik pa sa akin ng isang kasama, sisantihin ka.
Wala hong awa eh. Ako hindi naman ako galit sa organisasyon kasi walang kasalanan ng institusyon eh. Mga ano ho yan, mga tao ho yan sa loob. Siguro sana kung talagang dinibdib nila, inisip nila yung Pledge of Loyalty, maisip-isip nga nila naman talaga, yung nga, tama nga naman. Ang institusyon kasi ang pinakasumpaan natin eh, hindi yung sarili natin eh. Oo, may katungkulan ka dyan sa loob, halimbawa, permado yan ng Office of the President or ng sekretary ng isang ahensya ng gobyerno para maluklok ka dyan. Ang sumpaan pa rin talaga dyan sa institusyon. Kasi ang tao, umaalis yan eh. Pag umalis ka, halimbawa, yung Pledge of Loyalty na wala na, siyempre wala ka na, back to civilian ka na eh. So yun ho yung malungkot. So nung 2001 na nagkaroon ng bago mag-anniversary, nakapag-contribute ako doon, napagsabay ko yung right guard tsaka left guard, napagsabay ko yung pag-carry arm, tapos salute, tapos carry arm ulit, tapos order arm. Napagsabay ko yon. Bagaman ho, masabi ko worthy of sana yun eh, worthy of recognition yun eh. Kasi sa tagal na ho na wala hong nakapansin iyan. Kaso lang hindi ko naman dinibdibuho yun, pero ako naalala ko lang talaga. Kasi worthy of appreciation, worthy of recognition, hindi nga lang nabigyan, hindi lang pinansin. Siguro hindi nila matanggap ng iba doon na isa lang akong hamak, tapos yun yung naisip ko. Sa tagal-tagal na ng panahon, hindi na pagsabayan. Tapos napagsabay ko na nagawan ko ng paraan para mapagsabay, anniversary pa yon. Sakto ho, parang naging regalo ko sa sa trabaho. Yung napagsabay ko yung right guard tsaka yung left guard. Ngayon, ma'am, makarating man sa iyo ito, ma'am. Ako ho yun, ma'am, yung nagbigay yun, ma'am, ng idea. Anniversary ho yun, ma'am, ng institusyon na yan, ma'am, na pinaglilingkuran mo, ma'am, na kung saan pinagkalooban ka, ma'am, ng katungkulan, at ako'y, ma'am, nauna pa sa inyo dyan, pero sinisantin nyo ako, ma'am, na hindi nyo ako binigyan ng awa. Talaga hong mabigat, ma'am, sa loob ko yung ginawa nyo, ma'am. Ngayon, ma'am, pasa Diyos ko na lang, ma'am, kasi sumumpa ka naman, ma'am, sa Diyos, ma'am. Diyos na rin, ma'am, bahala sa inyo, ma'am. Ngayon hindi lang ako kasi wala akong pang sa abogado eh. Mabigat to yung ginawa nyo talaga sa akin, ma'am. Hindi masakit to masyado. Talagang ang hirap po ng dinanas ko rito. Nagkasakit ako may anak na kasi ako eh. Yung isa pang malungkot na balita niya, noong 2016 nalaglag pa yung isa kong anak eh. January, katatapos ng year 2015, first week of January, nasa ospital kami, nasa PGH kasi yung bata nalaglag. Ganon yung nakuha ko dyan eh. Ganon ho, ma'am, yung ginawa nyo sa akin, ma'am, sobra ho kayo. Bagaman may utos sa taas, ma'am, binali nyo yung utos sa taas eh. Ang ginawa nyo, ma'am, napakarahas. Alam ko, ma'am, yung ginagawa ko, ma'am, hindi ko naman kayo pinapangalanan dito. Sana makarating sa inyo ito. At hindi pa ako nakalapit sa Presidential Complaint Center kasi nag-iisip din ako eh. Sa dami ng problema ng gobyerno ngayon. At masalimuot talaga. Mayor Duterte, sir, sana sir, kung na-declare niyo yung revolutionary government yun nun, baka kayo pa rin yung presidente sa ngayon. Malungkot sir na balita dahil nasa Hague kayo nasa edad nyo na 80, talaga hong grabing suffer ninyo sir. Sir, nakikiramayo ako sir sa sa inyong hirap. At talaga hong naghihirap din po ako sir eh. Talagang hindi ako masyado naluluha kasi yun talagang may pagkamatigas din ako. Minsan siguro naluha ako dahil tulad yun, isa kong luha nung time naalala ko si Brother Eli. Grabe yung danas na hirap ni Brad Eli na kaya naiyak ako noon eh. Yung kinanta ko yung Through the Years. Naisip ko kasi si Brad Eli noon eh. Hindi ako lumuha dahil sinisanti ako, tinanggal ako sa trabaho eh. Hindi dahil doon. Akin lang, sir, talagang Diyos na lang ho bahala sa atin sir. Alam ko naman yan sir na sinabi nyo
Diyos na po ang bahala na talaga naman sir. Gagawa po talaga ng paraan ng Diyos sir para ang mga bagay na yan sir malagay sa hustisya. Nakasulat po yan sa Jeremias on Jeremiah chapter 9 verse 23 to 24. Diyos po ay hustisya. Ang hustisya po ay Diyos. Gagawan niya talaga ng hustisya ito lahat ng mga nangyayaring hindi ho parehas, hindi po patas. Gagawan niya ho ng hustisya. At ang sabi niya sa Romans 12:9, sabi ni Apostle Paul na huwag kayong maghiganti. Sapagkat nasusulat, sabi ng Panginoon, vengeance is mine. Nasa Romans 12:19 ho yan. So ano pa ba? Balikan ko muna doon yung sinabi ko nga nung October na anniversary. Ngayong buwan ho may isang ahensya ng gobyerno na magkakaroon ng anniversary. Again, 2001 ang na-contribute ko sa institusyon na iyan. Napagsabay ko ho yung left guard, yung right guard at left guard. Yun po yung isang maliit na contribution ko diyan. Liban pa ho yun nung sunog nung December 30, 2001 doon sa Delgado sa isang mall diyan o grocery o isang department store diyan sa Valeria Street, Delgado, Iloilo City. Yun pa ho. At iba pa pong samot-sari pang mga contribution. Pati yung kasama ko noon na nag-firing noon, tinakbo ko siya doon sa may firing range. Pagdating ko doon sa firing range, may nakatayo na sa likod niya 2 tao. Kung hindi ako nakarating doon, baka kung anong nangyari sa kanya. Sa Sambales yun. Ayaw ko nalang banggitin yung kasama ng pangalan ng kasama ko kasi proteksyonan ko rin siyempre yung reputasyon niya. Kasi baka naging relax talaga siya. Dahil kampante siya na may baril siya. Nagpa-firing siya doon. Tinakbo ko nung marinig ko yung putok ganon. Tumakbo ako doon sa firing range kasi naisip ko na siya lang mag-isa doon. Baka kung anong mangyari. Pagdating ko nga sakto, merong doon nakatayo, 2 sa likod niya. Kaya siguro napigilan ko rin. Ano ito, siguro nakwento ko ito, mga pang-4 na beses ko palang nakwento ito. Kwininto ko to dati sa trabaho. Tapos pangalawa dun sa kasama ko. Tapos isa kong kasama. Tatlo na. Pang-4 na ngayon, nakwento ko na sa inyo. So, yun ho. Ano ho yun? Yung tinatawag na mitigation, no? Mitigation or preemptive. I-preempt mo yung isang pwedeng mangyari. Kasi kung hindi ako nakarating nung time na yon, baka disgrasya. Baka agaw armas ang inabutan niya. Tsaka talagang pag inagawan ka, papatayin ka talaga. Kasi nung civilian ako, doon ako sa lugar ng chewing ko, meron doon nag-aabang lang ng jeep, army siya. Matake mo, nag-aabang siya ng jeep, army siya. Namatay siya. Kasi tinabihan lang din siya ng isang pasahero din, malay ba naman niya. Pinukpok siya ng martilyo sa ulo, patay. Tapos yung masaklap lang, kinuha yung baril niya. Mantakay mo dahil sa baril. Takay mo yan dahil sa baril, buhay mo yung naging kapalit. Yun ho, yung kwento ng chewing ko, hindi ko makalimutan na yun. Way back 1999 to 2000, ganun. So mga 26 years na rin na narinig ko yun sa chewing ko, yung ganyang kwento, hindi ko makalimutan yun. Kaya sa mga tao ng gobyerno, ingat ho talaga kayo. Lalo pag meron ho kayong mga baril, mas maganda ho talaga may sarili na lang kayo service. Kung may kotse kayo, the best ho yun, may kotse na lang kayo. Kung may motor kayo, may motor, at least nakatago yung bakal ninyo. Huwag nyo lang ipakita. Kasi ho, sa panahon ngayon, napakadelikado Mahirap-hirap po talaga yung sitwasyon. Ingat talaga. So again, yun ang naging kwento ko ngayon, naging update ko. Pero balikan ko ulit doon sa premonition ko. Ayaw ko sabihin kung ano man yung ibang detalye doon. Pero isa lang masabi ko doon, yung lupa, kinain ng tubig. So, ang dahilan na bakit ayaw ko umalis dito sa Pilipinas, bagaman may opportunity man noon para mapunta ng Amerika, makapunta ng Amerika bilang isang mag-apply ng isang US Navy, hindi ko ginawa dahil siguro sa may kailangan pa akong tuklasin dito. At isa na nga doon,
mga natuklasan ko isa doon sa pinapaksa dati ni Brad Ellis, si Propeta Jonas, na inutusan siya ng Diyos, ng Panginoon, pumunta doon sa may Nineveh. Ang ginawa naman ni Jonas, Prophet Jonah, abay, tumayo at tumakas, sumakay ng barko papunta ng Tarshish. Akala siguro yung makatakas siya. Inabot siya ng bagyo doon, natalon. Halos lumubog yung barko. Di na-find out na siya pala, ang sabi niya, itapon siya sa labas ng barko. Ayun, pagtapon sa kanya sa dagat, palabas ng barko, di huminto yung bagyo. At doon na nga, nakaabang na yung malaking isda doon, nilunok siya. Nandun siya sa sikmura ng isda for 3 days and 3 nights. Tapos iniluwal siya doon sa may Nineveh, sinuka siya doon. Tapos doon na, nangaral na nga siya. Pakibasa nyo na lang po yung kwento ni Prophet Jonah o ni Propeta Jonas. Talaga hong isang bagay ho yan na aking ikinatutuwa. Kasi makwento ko rin, nung nag-apply ako ng seaman, kung ako'y nakapag-abroad, talagang, ang plano ko talaga noon mag-abroad, mag-jump ship. Hindi na ako babalik ng Pilipinas. Yun talagang pinakaplano ko. So, dahan-dahan, dahil sa premonition na iyan, nabuksan ho sa isip ko yung mga bagay-bagay, bakit ko ho na panaginipan iyon, bakit ko nakita iyon, yung mga ganyang premonition. At isa ho yan sa dahilan na ayaw ko umalis ng Pilipinas. Hindi dahil sa ako'y natatakot na ayaw ko umalis o dahil sa natatakot ako bakit ako alis ng Pilipinas. Hindi ho ganon. Kaya may mga bagay ho kayo talaga na kailangang harapin. So, hindi kataka-taka yung seal ng presidente ng Pilipinas. Merong leon na may 3 bituin representing ng Luzon, Visayas and Mindanao Archipelago. Tapos yung Pilipinas po talaga, hugis pyramid yan. Pag tinan nyo yung mapa ng Pilipinas. At yung Panay Island, yes po, yung Panay Island, hugis mata. Layon po yan, yung Palawan, ito, snout. Yung forehead is yung Luzon. Yan po, yung Panay Island, yung mata. Naka-side view po yan siya. Naka-side view. From the rising of the sun, nakatingin siya doon sa west. Sa lubugan ng araw. Dito, yung rising of the sun sa akin. Rising of the sun. Tapos nakatingin siya dito sa west. Sa lubugan ng araw. So, yun ho. So, again, meron ho yan between. Baka merong gustong maghamon. Yan. Pwede ho yan. Baka merong gustong maghamon. Again, I call upon the CIA. CIA, you sponsored a scientist who invented the brain implant device. Well, a Filipino, a lowly Filipino, have 4 implant device in my head. You come, maybe you need to check your asset. Kasi kung ito'y implant ninyo, abay masyado hong mababaw na dahilan. Isa ho akong hamak na Pilipino, bakit lagyan nyo naman ako ng implant device? Hindi lang ho isa, hindi lang ho 2, kundi 4 Meron dito pa Tapos meron pa dito, pang 5. Pang 5 ho. Pang 5. Sobra-sobra ho Ibig sabihin, 4 na sa ulo, hindi ba kaya ng isa? Ibig sabihin, nasira ko yung diskarte ng scientist na yan. So, kung buhay pa siya, sabihin nyo sa kanya, siya ay traitor. He is a traitor. Ginamit lang kayo ng mga tao na yan, tapos yung technology ibenta nila sa iba. Napaka-traidor ho. So, again, isa hong masabi ko, hindi ako naduduwag o natatakot na pwede ko namang takasan. Pwede naman akong dati pumunta ng Amerika, mag-US Navy para matakasan ko yung kung ano man, pero ayaw ko ho. Yung tubig, kinain yung lupa, again, at sana makarating ito sa government, magawa ng paraan na magkaroon ba ng relocation o mga higher grounds para makapag-prepare ng kung ano mang dapat i-prepare na necessary preparations. Kasi mahirap po, kasi pagka hindi ho na mamamatay ho yung maraming tao Nakita ko marami yung madadamay, lalo niyan dyan sa Manila.
Pa nagkaroon ng tsunami ho, wag naman sana, o sa ibang mga lugar pa. Hirap po. Ang tsunami kasi sa salitang Hapon yan the wall of water. So, yun lang po. At sa dami ho ng lindol talaga, sinabi naman ho yan ng Panginoon na magkakaroon ng lindol. Nasa Mateo ho yan, 24, Matthew chapter 24. Tapos yung pinaka-emphasis, sabi ng Panginoon sa verse 25, sinabi niya bago pa mangyari ang mga bagay na iyan. So, ganun ho. So, again, sana kayo'y masaya, malusog at masigla kasama ang inyong pamilya. At kung kayo'y nag-iisa, masaya tayo sa Panginoon. So, salamat ng maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa isa na namang Facebook Live sa channel ko po na welcome po sa channel na Ode Alteram Partem. Let us hear the other side. So, salamat po sa Diyos, sa Panginoon, sa Panginoon at sa Espiritu Santo. Ang karangalan po ay sa Panginoon at sa Diyos. Salamat po ng maraming salamat sa inyo at God bless us all. God bless us all in Christ Jesus with the Holy Spirit. Amen.